Naniniwala po ba kayo na kapag namatay ang tao ay umaakyat na sa langit ang kanyang kaluluwa? Kaya nga kapag may namamatay, ang madalas nating marinig na sinasabi ng iba ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Muli, maraming salamat po sa nagtanong at siguro mga kababayan at mga kaibigan. Ito rin po ang itinatanong at paniniwala ng iba sa inyo. Kaya, alamin po natin ang sagot po ng Biblia. Totoo po ba na kapag ang tao po ay namatay ay umaakyat na sa langit ang kanyang kaluluwa? Sumasalangit na nga ba? Ganito po ang sagot po ng Biblia. Dito po sa Ezekiel, sa 18:4, ganito ang pahayag sa atin. Pakinggan po ninyo. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito po ang maliwanag na sagot po sa atin ng Biblia. At ito ang pahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos. Pinatutunayan lamang po sa atin na ang kaluluwa ng tao ay namamatay. Kaya, hindi po totoo na kapag ang tao ay namatay, ay umaakit na sa langit ang kanyang kaluluwa. Pero bakit po kaya namamatay ang kaluluwa kapag ang tao ay namatay? Ano ang kaugnayan ng kaluluwa sa tao? Muli, Biblia po ang sasagot. Dito po sa Genesis sa 2:7, ganito ang malinaw na sagot sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mga kababayan at mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia. Nang lalangin po ng Panginoon Diyos ang tao, ang sabi po sa talata, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Talagang ang kaluluwa po ang namamatay sapagkat ito po ang may buhay. Kapag namatay ang tao, ang kaluluwa nito ang namamatay. At upang lubos po na maunawaan natin ang ukol sa mga katotohanan ito, alamin po natin mula sa banal na kasulatan, ilan po ba ang sangkap o bumubuo sa tao at ano-ano po ito? Pakinggan po ninyo, Biblia ang sasagot. Sa unang Tesalonica, sa 5:23, ganito ang maliwanag na pahayag sa atin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang binabanggit po ng Biblia na mga sangkap na bumubuo po sa isang tao ay ang espiritu, kaluluwa at katawan. Magkaiba po ang espiritu at kaluluwa. Pakinggan po ninyo sa Hebreo, sa 4:12, ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Maliwanag po ang sagot na ito ng banal na kasulatan. Pinatutunayan lamang po na talagang magkaiba ang espiritu at ang kaluluwa. Ano po kaya ang nangyayari sa espiritu, kaluluwa at katawan ng tao kapag ka po namatay? Muli, Biblia po ang sasagot. Dito po sa Ecclesiastes sa 12:7, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ito po ang tinuturo ng Biblia. Kapag namatay ang tao, ang kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos na may bigay nito. Ano naman ang nangyayari po sa kaluluwa
at katawan. Tiniyak po sa atin na ang kaluluwa ay namamatay, gaya ng pinatunayan sa atin sa unahang bahagi ng ating pag-aaral, at ang katawan naman ay bumabalik sa pagkalupa. At ang katunayan pa nito, Biblia po ang sasagot. Dito po sa awit 44:22 at 25, ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Pakinggan ninyo. Oo, dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok. Ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Mga kababayan at mga kaibigan, ang sabi po sa talata, ang kaluluwa niya ay nakasubsob sa alabok at ang katawan ay nadidikitan niya sa lupa. Kaya maliwanag po na hindi umaakyat agad sa langit ang kaluluwa ng taong namatay at hindi rin ito bumabalik sa dati niyang tahanan ng nabubuhay pa. Ang kaluluwa po ay namamatay at tulad ng katawan, ito po ay dumidikit o bumabalik sa lupa o sa alabok. Ang itinuturo po ng Biblia, ang siyang dapat nating tanggapin at sampalatayanan. Huwag po ang mga kuro-kuro o opinyon at paniniwala po ng ibang mga tao. Ito rin po ang dahilan. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa o sumasama sa anumang ginagawa ng ibang mga relihiyon patungkol po sa kanilang mga patay. Ang kanilang mga ginagawa ay bukod po sa wala na sa Biblia, ay sumasalungat pa po sa mga katotohanang itinuturo po ng Biblia. Ang pinagsisikapan pong gawin ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng pamamahala ay maipaunawa sa mga tao na kailangang habang nabubuhay pa ang tao ay maisiguro na niya na maging mapalad siya pagdating po ng araw ng paghuhukom sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Sino po ang tiyak na magiging mapalad at ano ang katunayang magiging mapalad sila? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Apokalipsis sa 26 at 14, ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kababayan, ang tiyak po na magiging mapalad ay ang mga nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sapagkat wala na anyang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan o ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Nakatitiyak po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Subalit, sino po ba ang tinutukoy na makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli at ano ang katunayang yun ay sa araw po ng paghuhukom? Biblia pa rin po ang sasagot. Dito naman sa unang Tesalonica sa 4:16 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang mga mapalad po na makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli, sapagkat nakatitiyak po ng kaligtasan, ay ang mga nangamatay kay Kristo. At ito po ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na siya rin pong araw ng paghuhukom. Kaya, ang mahalagang malaman natin ngayon, sino ba ang tinutukoy na mga tunay na kay Kristo? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Mateo, sa 16 at 18, ganito ang ating mababasang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan.
At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kababayan at mga kaibigan, ang mga tunay na kay Kristo ay ang mga nasa iglesia niya, na ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, aking iglesia. Kaya kapag ka nasa iglesyang ito ang tao, siya ang kay Kristo. Hindi na po siya pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan, ng katumbas, hindi po mananatili sa kamatayan sapagkat muli pong bubuhayin. Ayon po sa Juan sa 11 at 25, kalakip sa unang pagkabuhay at nakatitiyak po ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Pero alin po kaya ang iglesyang kay Kristo at ano ang pangalan nito ayon po sa mga apostol? Biblia po ang sasagot dito po sa Roma sa 16 at 16. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sana napansin po natin ang pahayag na ito ng Biblia. Kaya napakahalaga po ng iglesia ni Kristo. Dito po sa tunay na iglesia, mamatay man ang tao, magiging mapalad pa rin siya sapagkat makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli upang magtamo ng pangakong kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Ito po ang dahilan. Kaya kami nag-iglesia ni Kristo at ito rin po ang dahilan. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na magsuri upang malaman pa ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan at makasama namin kayo sa tunay na paglilingkod at sa pangakong kaligtasan. Kung meron pa po kayong ibang mga nais malaman, nais na itanong sa mga aral na aming sinasampalatayanan, malaya po kayong makadalo sa aming mga dako ng gawain, sa mga pamamahayag na isinasagawa. Maaari kayong magtanong sa mga ministro at mga manggagawang nakadistino po sa mga lugar na yon. Nakahanda silang paglingkuran kayo at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari din po kayong sumubaybay sa mga religious program ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa INC TV, sa INC Radio, pati na po sa iba't ibang mga website, sa mga internet, malalaman po ninyong mga aral na aming sinasampalatayanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sumaatin nawa ang mga biyaya at pagpapala po ng ating Panginoon Diyos. Ako po ang kapatid na Israel Solano at ito po ang Biblia ang sasagot.